Mamaya na. Ayun, so, una po sa lahat, nais ko bumati ng maligayang araw ng Panginoon. Isa nga po pala ako sa mga anak niya na tulad niyong magpahanggang ngayon ay tumutugon. Tumutugon sa kanyang bawat salita at pangaral na kahit ikaw o ikaw ay dapat po natin itong mapakinggan. Mayroon akong tanong na sa tanong to ay aking pinagtuunan ng pansin. At yun ay ang tanong na, minsan ka na bang naging padalos-dalos sa iyong desisyon sa buhay? O minsan, mo na bang naranasang mainip sa iyong paghihintay? Kakipatuloy nito, no para bang ayaw mo nang tumilis at gumalaw? Kaya't sa mga oras po na ito, ay hinihingi ko ang inyong mga tenga at hindi ko ako ay inyong pakinggan. Sapagkat ang tulang to ay pinamagatan ko po. Faith in action. Kapatid, ilang taon ka na? Ilang taon ka nang naghihintay sa sagot ng Ama? Marahil dumating ka na rin sa puto ng iyong buhay na masasabi mo ang katagang nakakapagod din palang maghintay. Hango ng Panginoon sa Biblia, sa ating panalangin, meron lamang siyang tatlong kasagutan. Marahil oo, hindi, at kapatid, hintay ka lang. Kapatid, ilang beses ka na bang nagmadali sa mga desisyong iyong pinipili? Ilang beses ka na bang naging padalos-dalos sa mga maling emosyon na minsang nagiging dahilan ng iyong pagkaubos? Kapatid, tahan na. Tahan na sa walang tigil na pag-iyak. Tahan na sa mga luhang walang tigil sa pagpatak. Alam kong nahihirapan ka. Pero mas alam ng Diyos na dadali ang mga bagay kapag kasama mo siya. Kadalasan kasi nauuna pa sa atin ang pagre-reklamo. Kaya't mga bagay kadalasang nagiging komplikado, madalas pang hindi tayo marunong makontento, kaya sa huli, ayun, tayo pa din ang dehado. Sabagat kung ating mamarapatin, hindi naman kailangan ng Diyos ng magaling. Kailangan niya ng taong kayang maging mababa at higit sa lahat kaya siyang sundin. Maraming tao na ang nagiging matalino, marunong sa iba't ibang klase ng akademiko, magaling sa iba't ibang kultura ng Pilipino, ngunit ang nakalulungkot. Kapag wala kang Kristo sa buhay mo, asahan mong ang impyerno ay maluwag para sa'yo. Marahil ikaw ay napangisi at tumawa, ngunit nais kong malaman mo ito'y hindi isang biro. Hanggat may oras pa kapilit, tayo na'y kumilos. Yung pagkilos sanang hindi padalos-dalos. Para sa bawat mararanasan mong problema at unos, ay matagumpay mong mairaraos ng kapiling ang Panginoong Diyos. Bakit ko nga ba nababanggit ang mga ito? Sa buhay kasi bilang isang Kristiyano, hindi naman talaga madali. Marahil nakilala mo ako bilang pweda at mahilig tumawa. Marahil nandun ang mga matatamis ng ngiti at tawanan. Ngunit kapag ministeryo na ang usapan, dapat marunong tayong magseryoso at manindigan. Dahil sa bawat paggalaw, kaakibat nito ang salitang pangangalay na mag-uudyok sa iyo para ikaw ay huminto. Sa pagpapatuloy mo, kaakibat nito ang salitang Lord, napapagod na ako, na magtutulong sa iyo para ikaw ay tuluyang sumuko. Ngunit ano nga bang sabi ng Diyos sa Biblia, kapatid, kung napapagod ka na, pwede mo namang sabihin, wait lang, time first mo na. Basta't sa Diyos na lamang asahan mo, bibigyan ka niya ng pahinga. Basta't huwag na huwag ka nang mawawala sa piling niya. Sa gawain ng Diyos ay napakaraming plano, ngunit hanggang plano na nga lang ba? Napakaraming sinasabi, ngunit hanggang doon na nga lang ba? Tulad na lang ng mga panalangin mong ganito, Heavenly Father, ngayong taon ay magbabago na ako. This year, Lord, magpapagamit na talaga ako. Sa totoo lang, hirap sa atin. Takot na takot tayong mapaasa. Pero hindi man lang natin naisip kung ilang beses na ba natin siyang napaasa. Ilang beses na natin siyang nasaktan at ilang beses pa siyang umasa sa mga pangako mo hanggang ngayon ay napapako at hindi pa rin sa'yo makita. Kailan nga ba tayo maninindigan? Kailan ka ba hindi matatakot sugal? Dahil ang Diyos kailanman hindi nagdalawang isip na ikaw ay iligtas sa mga kasalanang hindi naman siya ang may kagagawan. O James 2:20, but wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead. Kapatid, huwag tayo puro salita. Mas mainam na idaan natin sa gawa. Huwag tayong puro dada. Mas mainam na tayong tahimik na kumikilos sa gawain niya. Muli, huwag tayong magaling lang sa salita,
ngunit tayo'y maging isang tagagawa ng kanyang mga salita. On James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the words, and not hearers only, deceiving your own selves. Faith in action. Hindi naman sinabing manampalataya ka lang, bagos sinabi ng Diyos sa Biblia na kumilos ka. Muling kapatid, kumilos at magpagamit ka. Kasi kailan pa ba tayo gagawa ng aksyon kung kailan ba huli na? Kapatid, wala ng oras at panahon kundi ngayon para magseryoso at ikaw ay sumang-ayon na ang Diyos na ang uupo sa puso mo at siya na ang kikilos sa buhay mo. At para sa lahat po ng bisitang narito, hindi aksidenteng ikaw ay nakaupo diyan sa kinauupuan mo. Bagos nais ng Panginoon na huwag ka lang basta tumunganga. Nais ng Ama na ikaw ay tumugon at tumanggap sa kaligtasan na kapiling ang Panginoon. Sa tutuusin, sino nga ba tayo? Hindi niya naman tayo kaano-ano, ngunit tayo kanyang niligtas mula sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Hayaan niyo pong tapusin ko sa katagang aanhin ng Diyos ang pananampalataya mo kung hindi naman nakikita sa buhay mo. At mas lalong aanhin ng Diyos ang mga gawa at kilos mo kung wala ka namang pananampalataya kay Kristo. On James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without spirit is dead also. Tama na ho ang pagiging tulala. Huwag na tayong masanay na nakatunganga, halina't sama-sama na pong kumilos at tumugon alang-alang sa kapurihan ng Panginoon. Again, mga kapatid, faith in action. Amen.